Welcome dito sa ating reaction video dito kay Kuya Renan. Nasabi niya dito, sipagan mo basta may bayad. So, million ang follower nito ni Kuya Renan. We don't follow Kuya Renan, but kilala natin siya kasi nga mahilig siya magbigay ng mga ideas niya. So, since this channel is a matter of life and death, titignan natin siya in a biblical point of view. Kung tama nga ba ang mga ina-advise ni Kuya Renan dito sa pinamagatang sipagan mo, basta may bayad. Sa trabaho. Kasi, ngayon pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun na ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi, I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko to. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para may kitain ako. At pagdating naman ng uwian, napansin ko dun sa mga katrabaho ko doon, wala pang 5. Nakatingin na sa oras na, uy, 7:45 na, uwian na tayo. Ako, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na iaalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako. So nagre-react siya dito sa video na na siguro na nagtuturo to entrepreneurship na paano maging masipag, paano niya na-achieve yung success niya. So common naman na nagre-react talaga si Kuya Renan sa mga ganito na na against kasi siya sa pagyaman ng ng isang tao galing sa pagtatrabaho. Hindi ko alam saan niya binubunot yun, baka kasi dati katulad nung dati pinost niya na may discrimination, sabi niya. Pero actually, there's no discrimination. It's fake. Pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko Ayaw kasi natin maging humble kaya may discrimination. sa trabaho ngayon. Well, yung totoo guys, ang ganda ng sinabi. Approve na approve ako dyan, especially from a business owner's point of view. Totoo yun, di ba? Pag business owner ka naman talaga, di ba? Lahat ng oras ibibigay mo dyan. Lahat isasakripisyo mo dyan. Especially kung startup business ka pa lang. Di ba? Kakasimula mo pa lang, tapos sinatry mo pa lang umangat. Hindi pa siya ganun ka-smooth. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yun, pero ang pinag-uusapan yung pagtatrabaho ng ng sobra-sobra. Hindi ko alam yung sinasabi niyang business point of view. Yung takbo ng negosyo mo talagang totoo, di ba? Well, hindi naman ako businessman, pero syempre, medyo may maliit na business yung parents ko na ginamit nila sa pagpapalaki tapos sa Number one question ko, ano bang parents mo? Nag-DTI ba sila, OPC? Ano bang klaseng negosyo tinayo nila? Ano ba, korporasyon ba sila? One person corporation? Ano ba sila? Kasi kung may empleyado sila, magre-reflect dito yung mga sasabihin mo. para nila sa amin. So, totoo. Lahat talaga ng oras mo dyan, i-invest mo, lahat ng sakripisyo gagawin mo para dyan, di ba? Literal, hindi ka pwedeng magsayang ng oras. Papasok ka ng maaga, lalabas ka ng late. Lahat yun gagawin mo para sa business mo, lahat yung kaya mong gawin. Kasi ang problema rito, di ba, ang pinupunto niya is, kailangan daw gawin mo na agad, di ba? Kahit empleyado ka pa lang, di ba? Kahit employee ka pa lang, di ba? Kailangan mo na mag-sacrifice. Agahan mo rin yung pagpunta mo Yes. para may matutunan ka, di ba? Yes. Tapos lumabas ka daw ng late. Para daw pag may business ka na pag-aari is Yes. pwede mo na siyang gawin, 'di ba? Sanay ka na, 'di ba? Hindi So basically ang sinasabi dito ni Kuya Renan is kung wala ka namang plano mag-business, maaaring yun ang sinasabi niya, wala akong intensyon na kahit na anong matutunan sa inyo. Ang kailangan ko lang pera. Yan ang sinasabi ni Kuya Renan. mo na kailangan pag-aralan. Well, doon ako natawa. Parang ang gusto niya sabihin, practicein mo na yung sarili mo na papasok ka na mas maaga kaysa pasok mo, tapos lalabas ka ng late kaysa pasok mo. Kaya sa totoo lang sa mga kapwa ko dyan Pilipino, huwag niyong gagawin to pag empleyado ka sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi maging tamad kayo, okay? Sipagan niyo yung mga ginagawa niyo sa buhay. Sipagan niyo yung mga grind niyo sa buhay. Pero please lang, ha? Wag na wag kayong magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kanino kumpanya kung hindi bayad. Nako, sinasabi ko, wag na wag niyong gagawin. Yung usapin na yun, I think black and white naman yan, nakasulat naman yan sa kontrata mo. And pwede mong ireklamo sa DOLE yan kung sakasakali. Kung totoo yung argument mo, or else, syempre pag pumunta ka sa DOLE, nireklamo mo, sinabi mo na, mayroon po akong problema. Bakit? Anong problema mo? Kasi po, may OT po ako ng 1 hour, hindi po ako binayaran.
Pwede ka naman magreklamong ganon. Ang problema mo lang, syempre matatanggal ka sa trabaho. Sila may-ari ng kumpanya, hindi ka wang in control, pinaghirapan nila yun. gawin yan. Unless papamanahan kayo ng kumpanya, sige, gawin nyo yan. Okay, so gusto niya may manahin siya sa kumpanya. Ganun kasimple lang yun. Okay? Dito na siguro tayo magpapasok ng biblical standpoint, no? Ang nakikita ko na dito, since 2 minutes in na tayo, ang problema kay Kuya Renan is gusto niya may manahin and hindi niya naiintindihan kung paano nag-work ang business. Ang isang business, kung hindi masarap, kung walang bibili niyan, kung pagkain niyan, hindi masarap, hindi maganda service, walang magtatangkilik niyan. So, it's a failure kagad. Ang sinasabi niya rito, hindi ko alam saan nanggagaling yung mga, yung mga gantong assessment niya. Pero, ito lang masasabi ko, dito sa 4.5k comments na to, sa 2.1 shares, kung kayo ay kasama po ni Kuya Renan at nakita po ng boss nyo, manager, supervisor, investor, na ang comment nyo is hindi kayo against dito sa sinasabi ni Kuya Renan at kayo po ay medyo may mga reklamo, from a biblical standpoint, kayo po ay nanganganib. Bakit po? Alam na po kagad na mga employer nyo na kayo po ay tamad. Let me read to you what I mean. So, dito po sa mga ngaral, ito po ay Ecclesiastes 10:20. Chapter 10, verse 20. Basahin po natin, no? Anong sasabi ng Biblia sa pagtatayo ng union, yung behind the back of our bosses, behind the back of the king. Kunyari, isa kang employee na may amo o may mas mataas sa'yo. Ito ang masasabi ng Biblia sa'yo. Huwag mong susumpain ang hari kahit sa isip mo lang. Kahit sa isip mo lang, hindi mo pa sinasabi, huwag mong susumpain. Huwag kang magkaroon ng negative heart sa hari. Hari lang ba? Tignan natin. O ang mayayaman, Kahit na yung mayayaman, huwag mo silang susumpain. Hulaan mo kung ba't sila yumaman. Hindi naman sila iaalaw ni walang tandaan nyo, guys. Sa mga spirit brothers and sisters ko dyan, wala pong kapangyarihan si Satanas na ibigay sa inyong yaman. Hindi totoo yun. Pag nakakita kayo ng may mayaman, dahil kay Satanas, fake po yun. Tsaka na natin pag-uusapan yun. Yan po ay kakanood po ninyo ng YouTube. Si Lord lang po ang nagbe-bless. Walang kapangyarihan ng demonyo mag-bless, okay? kahit na palihim lang. Dahil baka may magsabi sa kanila. So, wag mong susumpain. Do not tell na, nanloloko lang yung mga yan. Nanlalamang yung mga yan. Yan ang mga trabaho ng mga business na yan. Narinig na kayo. So, dito sa part na to, sa pagkanood nyo kay Kuya Renan, at nakita ngayon netong ng mga boss ninyo, yung mga comment. Let's read some of the comments. Kasi si Kuya Renan, proactive siya sa may salise saan ang time management. Doon kung need mo pala magbigay ng extra time, haba ng sinabi mo, sablay naman point mo. So may mga ayaw din. Ewan ko ano ba sinasabi nito. Ako iba, I always give an extra pagdating sa work. Yun, meron pa kasi tip. Pero I beg to disagree with you, Kuya Renan. I know a lot of people who are now very successful. Kita mo, yan, mga positive yan. Pero dito, nasama ka dyan sa negative at nakita ng boss mo, you are in danger. Okay? Tsaka ang Biblia, hindi siya agree kay Kuya Renan. No? Hindi siya agree kay Kuya Renan na maging rebel ka to your boss. Pasobra ka ng 30 minutes, baka tapos mo pumasok, lahat yun hindi bayad, di ba? Kung papamanahan ka, pwede mong gawin yun. Pero dito, So, naghahanap si Kuya Renan ng ng mana. gawin mo yun. Nako, gagatasan ka lang ng mga employer dito. Huwag na tayo maglokohan. So, yun ang point of view niya, gagatasan ka ni sino ba may-ari ng Pure Gold, sila Henry C. Henry C. Sumalangit na ba?
yung mga mayayamang negosyante, ginagatasan ka lang. What if para hindi ka nagatasan, if just fire you, okay? Tanggalin ka sa trabaho para ma-nurture mo yung inner Kuya Renan mo. No? Sa pagnood mo sa video na to at pag-like mo, pag-heart mo, at pag-comment mo, nakita ng mayayamang may-ari. Sa tingin mo, okay ka pa ba sa kanila? You are endangering your career in following such people. May punto pa nga sinabi na, 'di ba, para daw mas marami pang matutunan, mas marami pang mapag-aralan, 'di ba? Papasok na mas maaga. Guys, lahat ng learnings, lahat ng trainings pagdating sa trabaho, dapat pasok 'yan sa oras ng trabaho. Wala dapat special na kung ano pala. Obligasyon ng employer mo na i-training ka, ibigay yung lahat ng learnings na kailangan mo para sa trabaho. In a biblical standpoint, hindi rin accurate yung sinasabi ni Kuya Renan. Kasi nga, sabi nga sa Bible, 'di ba? Talagang paghihirapan nyo lahat ng kakainin nyo. Bonus na nga lang yung yung ibang bagay, kagaya ng damit. Kasi nung unang panahon, tatahiin mo pa yun eh. Tatahiin mo, wala ka namang store noon. Yung kabayo, huhulihin mo pa para may masakyan ka. Yung kabayo, huhulihin mo yung, haharvestin mo yung papakain. Sobrang hirap noon. So, the grace of God is now upon us. Bakit? Dahil doon sa mga nag-follow sa rules ni God. Okay? Yung mga nag-follow, yung mga naging masipag, yung mga walang no questions asked, sinunod si God na gawin mo to, gawin mo yan. Okay? And wag natin kakalimutan, 'di ba? Pag sinasabi kasi nilang kailangan daw magsakripisyo, 'di ba? Bilang isang empleyado para sa business na pinagtatrabahuhan. Okay. Like, maiisip mo na lang hindi pa ba sapat na sakripisyo yung pagiging empleyado pa lang sa Pilipinas? Yung katotohanan ng empleyado ka sa Pilipinas, hindi pa ba yun sapat na sakripisyo? Okay. Imaginein mo yung sahod mo minimum, hindi nga makakabuhay literal ng isang Okay. tao. Pero yung trabaho mo pantatlong Sige, sacrifice. Punta tayo sa ibang Bible verse. Punta tayo sa umpisa pa lang ng oras. Kung yung sacrifice mo ang binavalue mo, Kuya Renan. Punta tayo in a biblical standpoint. Dito sinasabi niyang paghihirap, sakripisyo. O sa Genesis 3:17 to 19, anong sinasabi ng Panginoon? Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy, Yung bunga ng punong kahoy, ito yung forbidden knowledge. The tree of knowledge. Ito yung fruit ng forbidden knowledge. Ito yung tinuturo ni Kuya Renan. Yung knowledge niya. Okay? Na ipinagbabawal na technique. Okay? na ipinagbawal ko sa inyo. Susumpain ko ang lupa, kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto. Buong buhay mo magpapakahirap ka ng gusto. Guys, kapag kasi God ang nagsabi, when God says it, it's gonna be true forever. Para makakain. Para makakain pa lang yon, hindi pa makabili ng bahay, hindi pa makapagkulti ng sarili mong damit, hindi pa para mapakain mo yung pamilya mo, para makakain ka pa lang. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Dati kasi hindi tumutubo sa lupa yung mga damo. Pure fruits lang, pure trees lang. Ngayon may tinik na, ibig sabihin maghihirap ka talaga pag hihiwalayin mo yun. Ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. So, magiging vegetarian ka pa. Swerte mo ngayon, nakapag corn beef tsaka sardinas ka na. Abrelata lang, makakain ka na. Anong sinasabi mong paghihirap? Okay? Ayaw mo lang. Kasi ayaw mo sundin yung salita ng Diyos. Wala nang nagturo sa'yo. Baka yung magulang mo, nagtayo ng business na sinasabi mong pinagpalaki sa inyo. Nag-fail kasi yung tauhan niya, kagaya nyo, na nagsasabi na hanggang dito lang, Charo. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain. Pakahirap ng gusto para makakain. If God said it, it's true from the start of time up to the end of time. Hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Balik ka sa lupa nang naghihirap. I remember this one person, I was with him, he was very rich, and he was saying when he was in the ICU, where did I buy all the supplies for the next generation?
nagtatrabaho pa rin. Nasa ICU na. The bill was racking up like 3 million and something, and he was saying that if kaya ko bang bayaran tong 3 million para may maiwan pa para sa kumpanya. Lalamunin na lang siya ng lupa. Okay? Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Very clear, Kuya Renan. Very clear. Yung trabaho mo pang 3 tao, hindi pa ba yun sapat na sakripisyo? Si Talagang nakukulangan pa kayo, di ba? Gusto Adan, yung trabaho niya pang buong mundo. Pinasan niya, tinaguyod niya yung buong mundo. Of course, nandun pa rin si God, pero the sin was there. The tree of wisdom and the tree of knowledge, yun yung naging problema nyo. Yung knowledge mo kasi, yun yung hindi galing kay God. Ang gusto mong spend yung knowledge mong sarili, hindi galing kay God. Kapag sinabi ni God na maghihirap ka, then accept it. Pag nagkita kayo, Lord, tapos na yung paghihirap ko. Hindi. Gusto mong gumawa ng sarili mong wisdom. Gusto mo sarili mong knowledge. Ayan. nyo pang dagdagan ng oras, nakaw, sinasabi ko talaga, hindi, huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag, di ba? Yung pagiging empleyado pa lang sa Pilipinas, especially minimum wage earner ka, sapat, sobra na yun na sakripisyo para sa trabahong ginagawa mo. Yung sahod mo, Si Renan, wala siyang master. Wala siyang ginodiyos. Wala siyang sinusundan na guidelines, no? Ako, ang prayer ko lang mga kapatid, wag nating hayaan na maimpluwensyahan tayo ng maling impluwensya. Ako, Renan, it's not, Kuya Renan, it's not that I want to bash you. It's just that hindi biblical yung tinuturo mo. You are spouting nonsense. You are hurting the whole Philippines, if not the whole world, of your nonsense. Sinasaktan mo ang natural na cycle ng buong mundo o buong Pilipinas kasi 1 million plus followers ka. It's difficult, Kuya Renan, para ma-restore mo ang sarili mo. Pinapahamak mo sarili mo, nilulubog mo. Well, it's gonna be good for you kasi negative content makes money now, pero when you're old, naalala ko, that's Kuya Renan, that's teaching me na wag magtrabaho ng overtime. There's always dole, Kuya Renan. pang isang tao, di nga makabuhay ng isang tao. Pero yung trabaho mo, trabaho ng 3 tao, doon pa lang, di ba? Doon pa lang sobra-sobra ng ginagawa mo para sa kumpanyang yan. Huwag na natin silang pagbigyan sa mga trip nila. Diyos ko. Tsaka kahit hindi Para sa mga kumpanya dyan, yung mga Jollibee, trip lang siguro yun. Kaya sila umabot ng ganong kayayaman. Anyway, iyan ang argument niya. Pero coming back to Ecclesiastes, sa mga ngaral 10:20, huwag ka magsabi ng ganyan sa mayayaman dahil they can block you. Kasi sabihin mo, hindi ko naman kailangan, taga-bundok ako eh. Well, hindi lang sila, meron dyan mga papagpatol. God forbid. I pray for your soul, Kuya Renan, na makilala mo si Jesus Christ, na hindi ganyan. Hindi yung borkit galit ka sa mundo, dadamay mo na lang lahat. I pray for your soul, Kuya Renan. na natin pagbigyan sa mga trip nila. Ganun naman talaga nangyayari sa Pilipinas, di ba? Imaginein mo yun. Pag na-late ka ng 1 minuto, automatic may kaltas ka na sa sahod mo, may memo ka pa. Pero pag lumagpas ka ng 1 Pero you can be humble, you can tell them that I'm sorry kasi for whatever reason, malayo, traffic. If you are effective, the management won't cost you, won't demerit you. Kasi you are an asset. Kaso kung liability ka, kaya gaya niyan sinasabi mo, you won't even spend a minute more to your work without pay. Kahit naman babayaran ka the thought of it. Kuya Renan. oras dyan, unless i-plot nila yan, o kaya sinabi nilang mag-OT ka, puta na sabihin nila, hindi OT yun. OTTY yun. Ewan ko ba dito sa ibang business owners na nagtatry mag-motivate ng ibang tao, di ba? Wala naman akong problema. Hindi mo alam how business works. Manager lang minsan nagsasabi nun. Okay, they are racing for they are fighting for profit para sa mga mas mataas sa kanila to be in a better position one day.
Okay? So, hindi mo masasabi, ewan ko sa'yo, Kuya Renan, saan mo nakukuha yan? Ang dami mong followers, Kuya Renan. Baka yung iba dyan, wala pang trabaho yan na kaya agad na nasa isip. God forbid. Kasi I believe there will always be a demand. There will always be striving para sa mga gusto talaga magtrabaho, and you will be scratched and you will be bitter and they will transform into one of you. 'Di ba? Sa business owner's point of view, maganda 'yon. Maganda talaga 'yon. Pero kung sasabihin niyo sa isang tao na putang ina, habang empleyado ka pa lang, practicein mo na. Saka na. Saka na. Saka na pag business owner na rin ako. Pag business owner ka, Okay. Hindi ganun kadali yun, Kuya Renan. Kung si Kangkong Master, yung isa sa mga business owner na yumaman, 4 sila o sabay silang 10 na business owner na kaya mag-provide na hindi sila magiging ganun kayaman. Very unique ang kanyang idea, and the other people around you have their own uniqueness. Sisiksik ka bigla na lang doon na wala kang edge, wala kang alam, miski training, ayaw mo mag-spend ng libre na oras, na your free time, you value your free time, mas gusto mo makinig sa mga kagaya mo. It's up to you. saka mo na gawin yon. Pero habang empleyado ka pa lang, magtrabaho ka ng naaayon sa bayad sa'yo. Magtrabaho ka kung ano yung nakalagay sa kontrata mo. Nakalagay sa kontrata mo, ito yung babayaran sa'yo sa 8 hours of work mo, tapos ang usapan. Sipagan mo doon. Mali yan, Kuya Renan. I will read to you a final verse to give you a big verdict how the Bible views your point of view. Kuya Renan, hopefully this will put an end to your medyo nakakahilong mali-maling baluktot na views on how we have to work. Mga alipin, sundin nyo ang inyong mga amo rito sa lupa. Okay, by the way, this is Ephesians 6:5-8. Epeso sa Tagalog. Epeso, ika-6. Mga alipin, sundin nyo ang inyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan, paggalang, at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. Period. 'Di ba? Parang si Jesus Christ ang sinaserve mo. Maybe you don't share the same view, pero sa mga Catholic who believe in Christ, sa mga Christian, born again, Iglesia ni Cristo, basta Christ centered kayo, parang si God ang pinaglilingkuran mo. This is the secret of the businessmans that drive Ferraris. Kasi yung sinaserve nila higher than dun sa sarili nila. They serve a purpose higher than sa sarili nila. Sobrang taas nung sinaserve nila na purpose na parang pangdaigdigan, pang-universe. Parang si Jollibee, hindi sarili lang nila ang sinaserve nila. Kailangan namin mag-innovate para meron kaming mga maserve na tao, masatisfy yung need nila at sa amin lang pupunta. Parang si Jesus Christ. Ang ino-offer ni Jesus Christ is siya lang ang meron. That's why a lot of people try to follow Him. Would die to follow Him, rather. Gawin nyo ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod. Oh, di ba? Yung iba dyan, pakitang tao lang. Di ba? Meron kayong connection ng Panginoon, ng Christ. Gawin nyo to para sa Kanya, nakapikit, nakaharap, nakatalikod. Remembering and honoring God. Trabaho to, Pinag-usapan natin, trabaho. Kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Yes, kalooban ng Diyos na pagsilbihan natin yung mga amo natin. From a worker standpoint, from a business standpoint, parehas kung point of view yan dahil parehas ako naging parehas ng parehas. Pero kay Jesus Christ ako nag-rely. Sabi ko, sundin ko si Lord, anong mangyayari sa buhay ko. Now, I'm happy. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo. Parang si Jesus Christ ang pinaglilingkuran mo. Tama ba yon yung sinasabi mo na wag kang sosobra?
Yan ang sinasabi mo pagka kay Jesus Christ, sasabihin mo, hindi, iba yung kay Jesus Christ. Eto na nga, si Jesus na nga nagsasabi. Ang salita ng Biblia, si Jesus. 'Di ba? Ang pinaglilingkuran mo parang si Jesus Christ dapat sa kahit ano. You can hold Jesus accountable for what your future holds. Kasi nagtitiwala ka nga sa kanya, kaso wala ka sigurong tiwala sa kanya. At hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. Worker or not worker. Kuya Renan, worker or non-worker, gagantimpalaan ni God. Pantay-pantay lang tayo sa kanya. Tapos ang usapan. Sipagan mo doon sa loob ng time frame na yun, pero pagkatapos, unless babayaran ka nila ng dagdag, then no thank you na lang. So yun lang naman. Hirap talaga. Babayaran ka ng dagdag. Ganyan din siguro ang tingin mo kay Christ. Or, hindi mo pa siya kilala. I pray, Kuya Renan, that you would know Christ and you would know better. So you can influence more better. Yun lang, Kuya Renan. I pray for your soul na makilala mo si Christ. That's what I did. Now I'm saved. And this is another video reaction because it's a matter of life and death. Bye-bye!